Oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, breaking news. Donald Trump positibo ang kanyang biyahe sa China with a bilateral meeting with Xi Jinping. Dahil sa bilateral meeting na yun ay nagkaroon ng napakalaking investment ang Amerika galing ng China. Kaya nako, ito'y sign of shift of political powers, di ba? Ang NATO at Amerika ay naghiwalay na. Ngayon ang China at Amerika ay nagkalapit na. Naku, parang talagang pabago-bago lang talaga kasi nasa global politics na yan na mga strategy yung pagpalit-palit ng partnership. Siyempre naman, kung saan ka masaya, saan malaking kita, doon ka makipag-partner kahit na kalaban mo yan. At kung partner mo na yan, siyempre, literal na hindi mo na yan kalaban. Ganun lang talaga yun, mga kababayan, sa politika, walang permanente. Yun ang katotohanan yan. Kaya ito ang balita, courtesy ng UNTV, atin panuurin. Nagkasundo sa maraming bagay sina United States. And I think we have a very good understanding on both. Ayun. Nagkasundo sa maraming bagay sina United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ayon sa pahayag ng US leader. Sa panayam kay Trump sa loob ng Air Force One bago bumalik ng Amerika, sinabi nitong nanindigan ang Chinese President sa anumang internal na proseso ng kanilang pakikipagtrato sa bansang Taiwan. Aniya, hindi na siya nagkomento sa bagay na ito bilang pagrespeto sa Chinese leader. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out. Are you going to say your word? No, I didn't make a comment on it. I heard him out. I have a lot of respect for him. Tiniyak ni President Trump na hindi din naman nais ni President Xi na umabot sa giyera ang usapin patungkol sa bansang Taiwan. Kaya naman, kaugnay ng planong arms deal, sinabi ni Trump na makikipag-ugnayan pa siya kay Taiwan President William Lai. Siguro hiningi ni Xi Jinping na huwag makialam ang Amerika sa Taiwan Strait. Kasi bibili ng napakaraming military asset ang Taiwan sa Amerika. Ngayon ang China naman ay bibili daw yan ng mga makina ng Boeing na napakarami, mga nasa 2,000 at mga pampasahirong eroplano. Maraming bibilhin ang China sa Amerika dahil sa bilateral meeting na ito. Ibig sabihin, mayroong naiuwi si Trump na trilyon na investment galing ng China dahil lang sa kanyang meeting with Xi Jinping. Pero isa na napag-usapan nila dito, ang paglaglag ng China sa Iran. Nako, Iran, humanda ka na, nilaglag ka na ng China, ang iyong godfather. Ay wala na eh. Sabi ni Xi Jinping, dapat walang mag-control sa Strait of Hormuz dahil yan ay free international passageway yan ng mga barko at walang nagmamay-ari niyan. Ang ginawa kasi ng Iran ay parang inangkin na nila ang buong karagatan ng Hormuz na lahat ng dumadaan doon ay magbabayad ng toll fee. Kaya ayaw ni Xi Jinping, sabi yan mismo ni Xi Jinping sa bilateral meeting, na agree siya kay Donald Trump na tapusin na yung gulo dyan sa Hormuz at dapat ang Iran ay titigil na. Kaya Iran, kayo'y nilaglag na ng inyong kaibigan na China kasi wala namang makuha ang China sa inyo. Ang gasolina nyo ay pagmamayari na yan ni Donald Trump eh. Ang China ay bibili na sa Amerika dahil sa Venezuela. Ang oil ng Venezuela ay nasa Amerika na. So si Xi Jinping ay doon na rin sa Amerika bibili ng langis. At kung bibili man sa Iran, sa Amerika pa rin bibili dahil lang talagang nagkukontrol ng Hormuz ngayon, pati ng Krag Island ay Amerika na, mga kababayan. Kaya para sa taga-Iran na mga IRGC diyan na makitid ang utak, maliit ang pag-iisip, ang inyong godfather na China ay nilaglag na kayo. Kaya sumurindir na kayo para kayo'y mabuhay at hindi kayo aabutan ng mga missile ng Israel na galit-galit, sobrang galit sa inyo hanggang sa ngayon. Kapag sinabi ni Trump na balik na tayo sa giyera, patay na ang IRGC diyan.
Okay, tapusin natin ang balita, courtesy ng UN TV. No, I don't think so. I don't think so. I think we're going to be. I think we'll be fine. He doesn't want to see. He doesn't want to see any war. No, I don't think so. I don't think so. I think we're going to be. I think we'll be fine. He doesn't want to see. He doesn't want to see a war. One. He feels very strongly. I made no commitment either way. I'm going to make a determination. I'm going to say I have to speak to the person that right now is. You know who he is. Ito. That's running Taiwan. Malinaw naman ang kanilang pagkakaisa ng opinyon pagdating sa bansang Iran ayun. na huwag itong payagang magkaroon ng armas nuklear at iginiit dito ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. Kaugnay ng usaping pangkalakalan, sinabi ni Trump na bibili ang China ng nasa 200 eroplano ng Boeing at nasa 400 units ng makina at kung magiging maganda ang resulta ay itataas ng China ang deal sa 750 units ng eroplano. Nauna na ring iniulat ng White House na bubuksan ng China ang market access nito sa US at tatanggap ng mas maraming US investors. Pinakapositibo naman ayon kay Trump ang patungkol sa sektor ng agrikultura na aniya ay magandang balita para sa mga US farmer dahil bibili ang China ng bilyong-bilyong halaga ng soybeans. President Xi and I agree on many things. And we agree very Ayun, much on so trade. We're going to be wala doing pa a ng lot of soybeans sa trading. China Our kasi farmers umangkat are sila sa going to Amerika. be taking in. Pero ang magandang balita sa balitang to ay agree si Xi Jinping na wala talagang nuclear program ang Iran. Kasi mahirap kausapin ng Iran eh. Hindi katulad sa China at Amerika na pwedeng mag-usap at mabilis lang. Tapos na kaagad ang deal. Kapag Iran ang kausap mo ay parang wala kang kausap. Kinabukasan, iba na naman ang sinasabi. Diba? Susurrender ngayon, bukas hindi na naman. Kaya ayaw ni Xi Jinping ng ganun. Kasi baka ang makalaban ng China sa huli ay baka Iran eh. Kaya ayaw, sigurista si Xi Jinping eh, na kailangan ang kadil niya ay matinong pag-iisip katulad ni Donald Trump. Ngayon itong mga World War na ito ay dahil yan sa global geopolitics. Politika yan. Kaya kung sino yung magkakaibigan, of course, kalyansa yun. Ngayon, hindi sana mangyari ito na lalambot si Trump sa China kung hindi nagiging duwag ang NATO. Hindi kasi tumulong ang NATO kay Trump eh, sa gira sa Iran. Kaya, lumambot si Trump sa China. Dahil ano ba namang makuha ni Trump sa NATO? Wala nga silang mga business deal ng NATO eh. Ang Amerika ang pinipirahan ng NATO dahil sa security. Yung armed forces ng Amerika, mayroong mga base militar ang Amerika sa NATO, pero walang nakukuha ang Amerika sa NATO in return na pera, wala. Pero sa China meron dahil sa negosyo at investment. At bumibili din ng China sa Amerika. Kaya mukhang magkabaliktad ang mundo ngayon eh. Mukhang dahil sa pagkakaibigan ni Xi Jinping, ni Putin at ni Trump, ay baka magiging sila yung triad. At baka sa katapusan ng mundo, ang NATO ang kalaban nitong dalawa. Nako, talagang ang gulo-gulo no, mga kababayan. Wala tayong magawa eh. Kasi sila yung superpower. Kung ano yung trend, papilitan tayong susunod niyan kung saan tayo papanig. Alright, so magpapaalam na mga kababayan. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang nag-subscribe, malaking tulong ang inyong subscription. Maraming salamat sa lahat hanggang sa muli. God bless us all. It's peace and love, not war.